Nagsimula ang Kaijo 8 episode 12 sa pagtutok kina Reno Ichikawa at Iharu Furuhashi, kung saan tinalakay nila ang mga alalahanin para kay Kafka Habino at kung bakit gustong pumunta ni Reno sa ibang dibisyon. Sinabi niya na gusto niyang lumakas ng mabilis hanggat maaari para maprotektahan niya si Kafka sa susunod, na hindi makapaniwala si Iharu na inakala ni Reno na babalik siya. Kinumpirma ni Reno na pinaniwalaan niya ito nang pumasok ang mga pinuno ng Platen at tinalakay kung ano ang maaaring maging huling kapalaran ni Kafka. Ibinunyag din nito na si Mina Ashiro ay tinawag sa utos, na nag-udyok ng paglipat ng pagtuon kay Ashiro sa pag-uutos. Hiniling sa kanya na maghintay sa isang silid ng pagpupulong hanggang sa masuri ni Direk Isao Shinomiya ang mga kakayahan ng 8, nag-udyok ito ng pagbabago sa pagtuon sa Kafka at Isao, kung saan nakilala ni Isao ang pagbabago sa pag-uugali ni Kafka tungo sa pagiging hayop. Itinampok ito ng Kaiju No. 8 episode 12 sa pamamagitan ng pagtingin sa isang out of control na pakikipaglaban ni Kafka sa paraang nakapinsala sa kanyang katawan dahil maaari siyang umasa sa pagbabagong buhay. Sa loob ng kanyang katawan, ang nakulong na Kafka ay nagmakaawa sa kanyang sarili na huminto habang umuulan ng mga suntok kay Isao. Sa kabutihang palad, ang No. 2 na sandata ay nagpanatiling buhay sa kanya at pinahintulutan siyang makapunta ng counter-attack, na pansamantalang nagpabagal sa Kafka. Gayunpaman, ipinahayag na hinati ni Kafka ang kanyang core mula sa kanyang katawan at muling nabuo mula dito, gamit ang kanyang orihinal na katawan bilang isang pang-aakit. Pagkatapos ay nagkasagupaan sina Isao at Kafka, na nagresulta sa isang shockwave na lumampas sa pinagsamang 10.0 na lakas ng loob. Si Kakoru Shinomiya, na nagmamasid pa rin, ay namangha sa kapangyarihan na ipinapakita ng dalawa. Si Keiji Itami pagkatapos ay nagkomento sa kung paano tila sinadya ni Isao na itinulak ang 8 upang subukan siya, na kinilala ni Kakoru na nagbibigay kay Kafka ng pagkakataong mabuhay. Pagkatapos ay ibinalik ang focus kina Aoi Kaguragi at Haruichi Izumo, na tinalakay ang sitwasyon ni Kafka, na nagbigay inspirasyon kay Aoi na tawagan ang kanyang ama at humingi ng pabor. Samantala, si Kafka ay nataman ng isang matinding suntok kay Isao, na naglabas ng isang tipak ng kanyang tiyan sa proseso. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Isao ang pakikipaglaban sa ngayon ay napakapangit na Kafka, na lumaki rin sa panahon ng laban. Ang nakulong na Kafka ay patuloy na nagsusumamo sa kanyang katawan na huminto habang nagset ito ng isang nakamamatay na suntok kay Isao, na kinilala ni Kafka. Pagkatapos ay napagtanto niyang si Kakoru ay naroroon na nanunood, na nanunumpa na hindi papatayin ang kanyang ama sa kanyang harapan habang ang kanyang katawan ay nagsimulang gawin yun ng eksakto. Si Kakoru, na nakilala rin ito, ay naalala ang kanyang mga salita kay Kafka tungkol sa pagpatay sa kanya. Ngunit natagpuan ang kanyang sarili na hindi mapigilan ang paniniwala sa kanya, na tinatawagan pa rin siya. Si Kaiju 7 na nahawa sa sarili ay sumulpot at tila nilamon siya. Siya pagkatapos ay hinagpis kung paano siya laging naninira sa pinakamahalagang sandali dahil ang Kaiju ay talagang nilamon siya ng buo sa loob ng kanyang mindscape. Sa katotohanan, si Isao ay nakita na nagsasabing siya ay may pag-asa, ngunit ang lahat ay nawala ngayon habang siya ay tila tinanggap ang kanyang kamatayan. Si Kafka, na ngayon ay bahagyang nagbago habang siya ay nalunod sa dagat, ay nabalot ng liwanag ng may kamay na umabot sa kanya upang hawakan siya. Pagkatapos ay nakita niya si Mina sa kanyang harapan, inihayag na ito ay ang kanyang kamay na humawak sa kanya nang siya ay pumunta sa nakapatay na suntok kay Isao. Gayunpaman, ipinahayag na sinaktan ni Kafka ang kanyang sarili sa halip upang bawiin ang kontrol sa kanyang katawan, na sinabi kay Isao na hindi siya Kaiju 8, ngunit sa halip ay Kafka Habino. Agad na nahimatay si Kafka pagkatapos sabihin ito, bumalik sa kanyang baseng anyo nang lumapit si 1st Division Commander Gen Narumi na may talam sa leeg ni Kafka. Inutusan ni Isao si Narumi na tumayo, na pagkatapos ay kinutya si Isao sa pagtanggi na magsenyas para sa backup. Inamin ni Isao na mas problema si Kafka bilang isang kalaban kaysa sa naisip niya habang inutusan niya ang mga medic na dalhin siya. Lumipat ang focus sa isang board meeting kasama si Isao at ang iba pang mga nakatataas, kung saan tinanong nila si Mina Ashiro para sa kanyang opinyon tungkol kay Kafka bilang kanyang commanding officer.
Kinumpirma ni Mina ang kanyang kasaysayan kasama si Kafka kasama si Isaw at ang iba pa, na sinasabi ng ilan na ang kanyang patuto ay hindi makakaapekto sa kapalaran ni Kafka at na hindi siya dapat makaramdam ng pananagutan. Gayunpaman, nag-alok si Mina ng papuri para sa kanya bilang isang opisyal ng Defense Force, na nagsasalita sa lahat ng nagawa niya hanggang sa puntong ito. Iniuugnay ito ng iba sa kanyang kaiju powers, na sinang-ayunan ni Mina. Gayunpaman, nilinaw niya na ang kanyang espiritu ay kahanga-hanga at malinaw na nais nitong iligtas ang mga tao, na sinasabing nagmamalasakit siya sa iba kaysa sa sinumang kakilala niya. Nagudyok ito ng pag-flashback noong bata pa sila, kung saan nagluluksa si Mina sa pagkamatay ng kanyang pusa. Tahimik na hinawakan ni Kafka ang kanyang kamay at umiyak kasama niya, na sinasabing mayroon siyang higit na sangkatauhan kaysa sinumang kilala niya sa kasalukuyan. Ang ilang mga opisyal ay tila nasway dito, habang ang iba ay nagalit sa kanya dahil sa pagbabahagi ng kanyang personal na opinyon at pagtatangkang pagtakpan ang kanyang nasasakupan. Pagkatapos ay pinaalis siya ni Isaw bago naghanda na sabihin kung ano ang magiging kapalaran ni Kafka. Gayunpaman, ang focus ay lumipat sa Kafka sa isang healing tank, kung saan naaalala niya ang parehong flashback, kung ano ang naramdaman niya sa araw na yon, at kung paano siya nagpasya na mamatay bilang isang tao mula noong siya ay naging isang kaiju hybrid. Kaiju 8 episode 12. Pagkatapos ay nakita siyang nagising sa isang hospital bed kasama si Isaw na nakaupo sa isang upuan sa malapit. Akala ni Isaw ay nag-aalala si Kafka noong una, ngunit pagkatapos ay ipinahayag ni Kafka ang kanyang kaluwagan na siya ay okay. Tinanong ni Kafka kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagiging buhay pa, na nagudyok kay Isaw na sa halip ay ituro na talagang mayroon siyang core sa halip na isang puso ngayon dahil sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay kinumpirma niya na si Kafka ay isang kaiju, bago sabihin na sila ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kanya mamaya. Pagkatapos ay ipinahayag na nais ni Isaw na gamitin ang Kafka bilang isang buhay na sandata ng kaiju sa labanan, na hindi sinang-ayunan ng marami sa iba. Gayunpaman, si Isaw ay nanatiling matatag sa kanyang pasya, na itinuturo ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang pagbabalik loob sa isang armas, kamakailang nakita sa Daikeja, at ang pangangailangan para sa isang mas malakas na puwersa ng depensa bilang mga dahilan kung bakit